Hello, good evening mga kamahaws ko dyan. Good evening. Alam niyo guys, meron akong dalawang kaibigan na na-scam. Yung isa kong kaibigan, unang na-scam, siguro nasa 70 years old na siya. Tumawag siya sa akin ganito. Bet, sabi niya, pahiramin ba akong 10K? After mga 30 minutes to 1 hour, ibabalik ko rin sa'yo agad. So ako naman, nagtaka ako bakit anong gagawin sa 10K, bakit 1 hour lang ang balik agad, kasama daw tubo. So tinanong ko siya kung anong gagawin mo sa 10,000 na hihingiin mo sa akin, ano ang gagawin mo. Ang sabi niya sa akin, meron lang akong babayaran at ibibigay ko doon, ipabajikas ko at babalik din kaagad sa akin yung pera na yun. Masigit pa sa 10,000. Halbot daw ng kapag i-convert daw ng Philippine money, abuti daw ng 620,000 Philippine money, piso. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang magpaniniwala niyan, te, kasi hindi yan totoo. Yan ay scam. Hindi talaga, hindi siya nakatulog. Siguro almost 3 days niyang pinag-iisipan yun. Sabi ko sa kanya, huwag kang magpaniniwala kasi walang magbibigay sa atin ng pera ngayon sa hirap ng buhay. Sa hirap ng pera, sa hirap ng lahat. Kikitain mo kaagad yan sa sandaling oras. Tapos, ikaw pa ang unang mag-aabot sa kanila ng 10,000, ipapadala. Tapos sa GCash ng iba. Samantalang tayo nga nangailangan ng pera, tayo patuloy ngayon ang maunang magbigay sa kanila. Imagine guys, no, hindi mo masabi talaga minsan ang utak ng tao, no. Napakaliwanag ng pangyayari, di ba? Na ikaw na mismo ang hiningian ng 10,000 at ipa-GCash mo doon sa taong kausap mo. At parang may kapalit daw doon na 620,000 kapag ikaw ay magpapadala ng 10,000 for processing daw yun. Sa processing daw yun at hindi ko maintindihan kung anong processing na yun. Kaya sabi ko, muntik na kami mag-away dalawa kasi lagi niya, ikinukulit niya ako. Hindi talaga siya natinig sa mga sinasabi ko. Ngayon guys, kinabukasan bumalik siya sa akin. Sabi niya sa akin, 2,000 na lang daw hiramin niya. So ako naman, malit lang na halaga, pinahiram ko siya ng 2,000. Ibabalik daw kaagad. Ngayon, yung 2,000 na yun, ipinajikas niya yun. Doon din sa kaibigan ko niya pinajikas. Kaya tinanong ko yung kaibigan ko. Sabi ko, nandito ba siya? Yung kausap ko kanya, oo, nandito. Nagpajikas ba sa'yo? Opo, nagpajikas ng 2,000. Naku, patay kang bata ka. Sabi ko, hindi na maibabalik yung pera na yun. Kasi alam mo, 10,000 daw ang hinihingi. Bumaba ng bumaba. Napuntan sa 2,000, di ba? Alam mo guys, meron talaga palang taong hindi nag-iisip kung ano talaga ang karapat-dapat niyang gawin. Lalong-lalo napakaliwanag na nga eh. Sobrang liwanag, di ba? Nagsimula ng 10,000 hanggang bumaba hanggang 2,000 at ikaw mismo ang magpapadala sa kanila at may kapalit na kalahating milyon. Sus Maria Josep, hindi yan mangyayari guys kahit kailanman. Pero alam mo na biktima pa rin yung kaibigan ko. Bumalik pa siya sa akin dahil kulang pa raw ng 700. So binigyan ko pa rin ng 700. Sabi ko sa kanya, ba't ka bumalik? Saan ang pera na binigay ko sa iyo na 2,000? Pinadala na raw niya. Naku po, sinasabi ko sa iyo, hindi na babalik sa iyo yun. Goodbye ka. Hindi talaga inaway niya ako. Sabi niya sa akin, huwag ka na kasing magsalita ng ganyan at mabubulilyasi yung usapan. Naku po, sabi ko, miss call mo, video call mo yung tao. So, binidyo-call niya. Ang galing-galing nung tao, guys. Alam mo, English speaking yung kanilang chat. Sabi ko, ang galing talaga ngayon ang mga taong scammer, di ba? Ang galing nila magpapasok ng tao. Naku po, akala mo nasa ibang bansa. Pero mamaniwala ka kasi bukod doon sa taong nag-offer sa kanya ng ganyan, mayroon pa talagang pumasok din na ibang tao na nagpapatutuo na yung pera ipapadala at siya mismo nagpapadala. Amerikano pa! Jesus! Amerikano pa! English speaking din. What a fucking man! Kaya natawa ako. Sabi ko, grabe naman tong budol-budol na to. Ang dami pala nila. So, alam nyo guys, na biktima talaga siya. Hanggat hindi na nakabalik, sabi na, ate, kumusta na? Dumating na ba yung pera mo? Ay nako, under processing pa raw. Anong processing? 24 hours na? Under processing pa rin? Ay samantalang pag nag-process ka, minuto lang, tapos na ang lahat.
Naku guys, alam mo, hanggang ngayon, hindi talaga siya nakakuha. Kaya sabi ko, unang aral mo na yan. Kaya sa susunod, kung ano man ang mga alok sa'yo, na ikaw mismo ang magsimula, na magbigay sa kanila ng pera, at wag na wag kang kumagat. Kasi yan scam. Yan guys, ha. Kaya panawagan sa lahat ng manunood sa aking videos ngayon, sa aking video ngayon, ay maging aral sa ating lahat, ang mga scammer. Dahil palulusutin ka talaga ng maayos at mag-isip ka talaga kung paano mo makakamit yung mga sinasabi nilang halaga. Kaya ikaw, ako, at sino man dyan ang nanonood sa aking video, mag-iingat tayo. Kasi hindi lang po ngayon yan nangyari. At nangyari pa sa inaanak ko ng kasal. Ayoko nang banggitin. Na-scam siya ng 25,000. Alam mo, matalinong bata yon. Hindi basta-basta yon. Kasi nangutang ako sa kanya ng 3,000, hindi niya ako pinakutang. Alam mo, malalaman talaga yon. Alam mo, ako naman ay nagsasabi na totoo. Kaya, maging aral sa lahat ng mga tao ngayon, wag na wag kayong magpa-scam. Napakasakit, di ba? Kaya guys, hindi biro ang ma-scam kahit 1,500 kasi galing na sa pinaghirapan natin yan, di ba? Tapos mabaliwala lang ng mga sandali. Tapos ganun lang palang sasabihin na padalahan ka, mag-asa ka, tapos yun pala'y wala. Di ba guys? Yan ang masasabi ko. Kaya lahat, kung ano man, kasi hindi tayo pare-pareho ang isip, darating din sa atin yan na minsan nangangarap tayo na magkaroon ng ganong halaga pero hindi naman totoo, kaya wag na natin pangarapin yan. Kailangan natin magsikap kung ano man yung pangarap mo sa buhay, kailangan pinagpaguran natin, ha? Thank you! Huwag kalimutan subscribe ng aking YouTube channel, Bibit Gabasa. Like and shares. Thank you very much and good evening.